Mga kwentong pambata. Coppelia. Noong unang panahon sa magandang bayan ng Valleyville, may nakatirang isang gwapong batang lalaki na si Franz. Si Franz ay isang mananayo ng ballet at may magandang kasayaw at pinakamatalik na kaibigan, si Swan. Si Franz at si Swan ay nagpapalitan palagi ng mga lihim. Oh, talagang nakakaakit si Jacob. Kakausapin ko siya para sa'yo. Hindi! Huwag! Ang grupo ni Franz ay nag-aayos para sa isang sayawan at panahon na para kumuha ng mga kasuotan para sa araw na yon. Gusto ni Franz na kumuha ng mga kustomisadong damit mula sa pinakasikat na tindahan na tinatawag na si Zone. Nasasabik akong makita ang mga naggagandahan at elegante na mga damit ni Dr. Mechanic. At habang siya'y naglalakad, napalingon siya sa bintana kung saan nakita niya ang isang magandang babaeng sumasayaw. Wow! Sino ito? Si Franz ay napahanga sa kagandahan ng babaeng ito. Siya ba ay totoo? Para siyang porselana at kumikislap kahit walang ilaw. Ang kanyang balat ay maliliwalas. Kung iisipin, para siyang manika. Pero ang galing niyang sumayaw. Kung ano man yon, si Franz ay mukhang nabighani. Kailangan ko siyang makilala. Pumunta si Franz sa tindahan upang pumili ng mga damit. Ngunit siya'y gulong-gulo kaya't dala-dala niya ang mga maling damit. Bumalik si Franz sa silid ng kanilang pagsasanay. Bakit ang tagal mo? Ako ay... At itong kulay berde na costume, hindi pa tiniisip mo ang kulay asul? Ha? At tutu, para sa'yo, ha 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 ha. Swan, umiibig na ata ako. Sa tutu na to, Sa isang magandang babae sa bintana ng sison. interesante. Para siyang manika. Literal, ang kanyang muka ay tulad ng porselanang kumikinang. Ang kanyang balat ay napakakinis. At ang kanyang buhok ay makapal. At ang kanyang sayaw... Oo na. Umiibig ka nga. Di ba alam mo ang ginagawa ng matalik na magkaibigan? Ano? Imbestigahan natin para masigurong siya ba ang tamang tao. Oh, sigurado akong mabuti siya. Ako ang magdidesisyon. Tara, punta na tayo at mag-ensayo. Nung gabi na iyon, nagdesisyon si Swan na lumabas ng palihim kasamang isa pa niyang kaibigan, si Julie. Oras na, Julie. Simulan na natin ang investigasyon. Tara na! Si Swan at Julie ay palihim na pumunta sa sison shop. Nasaan siya? At ang magandang babae ay naagaw ang mga mata ni Swan. Sweet mama, sa tingin ko, umiibig na rin ako. Hindi siya makapaniwala na merong nagtataglay ng ganitong kagandahan. Ang babae may tag sa kanyang braso na may nakasulat, Coppelia? Coppelia! Lumingon ang babae sa kanya at si Swan at ang babae ay nagkatinginan. Pero biglang, Swan! May naririnig akong mga yapak. May paparating. Ayos lang yon. Swan! Ang makulong bago ang ballet event ay ang huling bagay na gusto kong gawin. Sige na nga. Tara, maglakad tayo mula rito. Hindi! Tumakbo tayo! Kinabukasan, pumunta si Swan sa pag-iensayo. Si Franz ay nagwa-warm up nung sumali siya. Nakita ko ang babaeng gusto mo. Oh, ang ganda niya, di ba? Kailangan kong makuha ang numero ng kanyang derma. Anong ibig mong sabihin? Ang kanyang balat ay napakakinis. Wala man lang isang marka ng tigyawat, parang hindi totoo. Iniisip kong si Coppelia ay isang manika. Sino si Coppelia? Di mo alam ang pangalan ng gusto mong babae? Ang galing! Akin na siya ngayon. Di siya manika para kunin mo siya sa akin. Paano kung manika nga? Swan, hindi siya manika. Wow, biro lang. Franz,
Kalma ka lang. Aalis na ako. Hulaan niyo kung sino ang hindi mag-iensayo ngayon. Si Franz ay nagalit. Si Coppelia ay hindi isang manika at kakausapin ko siya ngayon. Pumunta siya sa shop at nagpakilala siya. Nagbabasa siya ng libro. Kumusta? Kumusta? Sino ka? Ako si Franz. Gusto ko lang mag-hi sa'yo. Oh, hello Franz. Ako si Coppelia. Natutuwa akong makilala ka. Upo ka. Isa akong tagahanga. Nakita kita mula sa bintanang sumasayaw at namanga ako. Yung arabesque mo ay perpekto. Oh, maraming salamat. Isa ka rin bang mananayaw? Oo. Wow! Ang master ko ay naghahanda ng Ballet Carnival ngayong linggo. Bakit di mo ako samahan? Ako? Isang karangalan. At biglang, dumaan si Dr. Mechanic. Kumusta, Coppelia? Sino tong kausap mo? Master, siya ang bago kong kaibigan, si Franz. Isa rin siyang mananayaw. Pwede ba siyang sumali sa atin sa Ballet Carnival? Opo, Ginoo. Kinagagalak kong makasali. Isang mananayaw, mas mainam. Ikaw yung voluntaryong kailangan ko. Voluntaryo? Ibig kong sabihin, naghahanap ako ng pangunahing mananayaw na lalaki at ikay nababagay. Talaga? Natutuwa ako. Yay! Magsisimula ang ensayo ngayong 5 ng hapon. Kita tayo doon. Si Franz ay nawala mula sa kanyang karaniwang mga practice upang makasama si Coppelia at maghanda para sa karnibal. Nag-enjoy si Franz, ngunit nag-aalala si Swan. Hoy, 3 araw na lang bago ang piyesta. Nasaan ang kapareha mo? Di ko rin alam. Sabi niya sa magulang niya na mag-iensayo siya para sa isang karnabal. Kung ganon, ipalit natin si Jacob bilang kapareha mo. Ano? Hindi? Sige. Haha. Teka, hanapin mo si Franz muna. Nung gabing yon, binisita ni Swan ang si Son muli para mag-imbestiga. Mukhang walang tao. Naglakad ang dahan-dahan si Swan at hinanap si Coppelia. Natagpuan niya sa paggawaan, pero kasama niya ang may-ari ng si Son, si Dr. Mechanic. Wow? Anong nangyayari dito? Para bang nag-uusap sina Coppelia at Dr. Mechanic tungkol sa isang bagay. Ngunit sa gulat ni Swan, ginamit ni Dr. Mechanic ang isang remote at pinatay si Coppelia. At tinanggal ang 2 malaking baterya mula sa likod niya. Anong kaganapan nito? Si Dr. Mechanic ay kumuha ng isang gamot na may mahika at inilagay ang 2 patak lamang kay Coppelia na nakahiga lang doon. Bigla siyang bumangon at sumiklab ng mas maliwanag kaysa sa mga bituin sa gabi. Wow! At tumayo si Coppelia na parang tunay na taong babae. Oh, totoo pala yung biro ko. Mahal kong Coppelia, ikaw ay handa na para sa karnabal. Ngayon, ang iyong mga kaibigan ay magiging tao na rin. Natutuwa ako. Ngayon, para sa iyong ensayo, malapit ko ng buhayin ang lahat ng manika. Opo, Master. At ang pangarap kong magtayo ng malaking bahay na manika ay mabubuo na. Ako ang pinakadakilang inventor. Sa sobrang gulat ni Swan, hindi siya makapagsalita. Ngunit noong siya ay umalis, siya ay nagmadali patungo sa paggawaan. Kinuha niya ang gamot at may isa pang bagay na nakuha ang kanyang pansin. Isang antidote. Perpekto ito para ilahad ang mga gawain ng doktor na ito. Ito ang araw ng pagtatanghal sa ballet ni Swan at ang kanilang kapunan ay nakatanggap ng pinakamalakas na palakpak mula sa mga nanonood. Sobra yung ginawa mo, Swan! Marahil ay dahil sa adrenaline mula sa kaganapan kahapon. Ano? Dinala ni Swan si Julie sa kanyang bahay. Ipinakita niya ang 2 gamot sa kanya.
Ito ang mahiwagang gamot na nagbibigay buhay sa mga manika sa season. Nakita ko ang may-ari si Dr. Mechanic na naglagay lamang ng 2 patak ng gamot na ito para buhayin si Coppelia. Ano? At ito naman ang isang antidote, kabaliktaran naman ang epekto nito. Nagpaplano si Dr. Mechanic na palitan ang buong bayan ng buhay ng mga manika. Kung ganun, oras na upang ilantad sila. Wala nang ibang paraan. Ilang araw pagkatapos nito, inanunsyo ang malaking karnibal sa Sison. Sinabihan ng buong bayan na makakakita sila ng kahangahangang palabas. Ang palabas ay nagsimulang maganda. Pumasok ang mga babae na tila walang kapitasan na hindi maaring paniwalaan ng sino man ang kanilang nakikita. Mga totoo ba sila? Mukhang totoo ang sayaw nila. Ang kanilang pagkakaayos at pagkakabuo ay labis na perpekto na tila hindi totoong totoo. Namangha ang buong bayan. Ngayon, ito ay ang pagpasok ng... Franz! Andyan ka pala! Si Franz ay sumayaw ng maganda at napanatili ang kahusayan kasama si Coppelia ng kanyang kapareha. Ito ay tunay na isang kahangahangang palabas. Maayos itong nagtapos. Nagpalakpakan ng malakas ang manonood. Ngayon, nagsilta si Dr. Mechanic. Maingat kong plinano ang buong kaganapang ito. At ako'y natutuwa na minahal ito ng lahat. Ikaw ang tumatanggap ng papuri ng mga perpektong babae? Bakit hindi mo sila pasalamatan? Oo, papasalamatan ko ang aking mga manika. Manika? Yun nga! Ibig kong sabihin, mga babae na mukhang mga manika. Oo, dahil sila ay mga manika. Nagulat ang mga tao. Inggit lang siguro siya dahil di siya makasayaw tulad nila. Magtiwala ka, Ginang. Hindi. Iniwan kami ng kaibigan naming si Franz upang makasama si Coppelia. Hindi siya dumulo sa event na ininsayo namin ng ilang buwan. Gusto kong malaman ang dahilan kaya nag-imbestiga ako. Ano? Pag-i-stalk yun! Lumapit si Swan kay Coppelia. Kinuha niya ang antidote at inilagay ito sa kanya. At siya'y naging manika. Pagkatapos ay binuhat ni Swan si Coppelia at siya'y matigas at hindi gumagalaw. Hindi maaari! Si Coppelia, pati na rin ang iba pang mga balerina ay pawang mga manika. Ginawa ni Dr. Mechanic ang mamahiwagang gamot na ito upang gawing bahay manika ang Valleyville. Gusto niyang palitan tayo. Ang sama! Oo nga! Hindi namin gusto maging tao. Kung masama ang intensyon ng aming amo. Hindi, mali ang mangarap ng isang malaking bahay manika. Hindi ko nais maging tao. Sa ilalim ng pangangalaga ni Dr. Mechanic. Ako rin! Swan, ibalik mo kami sa dati. Kaya't ginawa ni Swan, inilagay niya ang patak ng antidote sa mga babae at sila ay nagbalik ng pagiging mga manika. Malungkot ang mga manonood, ngunit kontento sila na nailantad ni Swan ang plano ni Dr. Mechanic. Hindi! Niligtas mo kami, Swan. Inaresto si Dr. Mechanic ng mga pulis. At nagpalakpakan ng mga tao. Yay! Swan! 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 Masaya si Swan. Ngunit nakita niya si Franz na umupo sa isang sulok, dismayado. Patawad, Franz. Hindi ako makapaniwalang umibig ako sa isang manika. Oo, minahal ko siya dahil sa kanyang kagandahan. Ngunit higit ko siyang minahal dahil sa kanyang kabaitan at pagmamalasakit. Siya ay isang tao na dapat tularan nating lahat. Pasensya ka na. Ang tanga-tanga ko. Hoy! Hoy! Si Swan ay sobrang naawa sa kanyang pinakamatalik na kaibigan. Hindi niya kaya makita si Franz na sobrang sawi sa pag-ibig. Kaya't ginawa niya ang kinakailangan. Pumunta siya kay Coppelia at iniligay ang 2 patak ng gamot ng may mahika. At narito siya, bumalik sa buhay, gaya ng dati. Huwag kang umiyak, Franz. Coppelia, mahal ko. Niyakap ni Coppelia si Franz. Nakita ni Swan na sila ay tunay na labis na umiibig. Binuhay niya rin ang iba pang mga manika. Pagkatapos ng ilang buwan, inanunsyo ni Coppelia at Franz ang kanilang kasal. Isang malulhating kasal at dumalo ang buong bayan. At si Swan?
Siya ay umibig kay Jacob. Pagkatapos, si Coppelia at Franz ay namuhay ng masaya habang buhay.